Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime pala. Ito na ang bagong episode ng One Piece 1097. Sana'y huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Maikling buod, si Kuma at Genie ay nanirahan sa Sorbet Kingdom kasama si Kuma na nagtatrabaho bilang isang pastor hanggang sa binago ng hari ang mga batas sa pamamagitan ng pagbabayad ng heavenly tribute sa world nobles. Pinalaya sila ng freedom fighters at sumama sa kanila na kalaunan ay naging Revolutionary Army. Pagkalipas ng 8 taon, kinidnap si Genie ng hindi kilalang salarin. Cover page, si Bartholomew Kuma ay nanghuhuli ng salmon sa ilog. Lumipas ang 8 taon kasunod ng insidente sa God Valley, at si Kuma, na ngayon ay 17 taong gulang, ay patuloy na namumuhay ng mapayapa sa Sorbet Kingdom at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang itulak ang sakit ng mga tao mula sa kanilang mga katawan, na nagbigay sa kanya ng labis na paggalang mula sa matatanda. Tinanong nila kung maaari niyang gawin ito para sa kanila sa mga karaniwang araw, ngunit mahigpit na sinabi ni Genie, ngayon 21, na maaari lamang niyang gawin ito para sa kanila tuwing linggo. Naiinis din siya sa pagtrato ng mga taong ito sa simbahan na parang kampo o ospital at hindi man lang binayaran ang mga serbisyo niya. Ang matanda, gayunpaman, ay tumawa sa kanyang pagiging maramo at nag-isip na ang kanyang napakarumi na bibig ay hindi nakapigil sa maraming lalaki na magpahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya, dahil siya ay napakaganda. Ang ilang iba pang mga tao ay bumaba sa pamamagitan ng pagtatanong para kay Kuma, sinabi na ang kanyang mukha ay nagpakalma sa kanila. Naantig si Kuma dito, bagaman sinagot ni Genie na labis niyang pinapahalagahan ang mga taong ito. Isa sa mga matandang tao ang nagsabi na magbabayad sila kung kaya nila, ngunit ang heavenly tribute ay nagpapahirap para sa kanila na mabuhay. Napag-alaman na ang Sorbet Kingdom ay nakatanggap ng isang bagong hari na nagngangalang Bekori, at siya ay pinangalan ng isang malupit na nagpadala ng mga may sakit na hindi makapagbigay ng parangal sa isang kakilakilabot na bilangguan kung saan sila ay mamamatay sa gutom dahil siya ay tumanggi, pakainin sila. Sa madaling sabi, ang tingin ng mga tao sa kanya ay higit na nagmamalasakit sa sinasabi ng mga maharlika sa mundo kaysa sa boses ng mga taong dapat niyang protektahan. Sinabi ni Kuma sa kanyang mga pasyente na patuloy niyang gagamutan ang mga ito para sa banayad na pananakit at karamdaman, upang makapunta sila bawat linggo, na lubos nilang pinahahalagahan. Sa gabi, sa sandaling umalis ang lahat ng mga tao, kinuha ni Kuma ang bola ng sakit at sakit na inalis niya sa mga tao at dinala ito sa sarili niyang katawan, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa at labis na kalungkutan kay Genie. Habang ginagamot siya ni Genie, maluhaluhang sinabi nito sa kanya na walang nakakaalam na ginagawa niya ito sa sarili niya. Sinabi ni Kuma na wala siyang pagpipilian dahil kung ang isang tao ay hindi tumanggap sa bula ng sakit na iyon, sa kalaunan ay babalik ito sa taong pinanggalingan nito. Ngunit ito ay nagpasaya sa mga tao, at iyon ay higit pa sa sapat para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-aalala, at kumain ang dalawa. Pagkalipas ng 5 taon, nag-propose si Genie kay Kuma, ngunit tinanggihan niya ito, labis na inis dahil naniniwala siyang kaya niya itong pasayahin. Sinabi ni Kuma, gayunpaman, na siya na, ngunit sa katotohanan ay natatakot siya na dahil sa kanyang dugong buccaneer, maaaring magdusa siya sa parehong paraan na ginawa nila ng kanyang ina. Inilipat niya ang mga paksa upang talakayin ang mga freedom fighters at ang mga protesta na sinimulan nila sa bawat kaharian, at ngayon ay sa wakas ay naglabas na ng warrant ang world government para sa kanila. Napansin ni Kuma si Monkey D. Dragon at sinabing tiningnan niya siya bilang isang cool na tao, at balang araw, pupunta siya sa dagat at gugugol ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Pagkatapos ay pumunta siya upang tumanggap ng ilang isda na dinala kay Genie ng ilang iba pang magiging manliligaw, na labis na ikinainis nito.
Pagkalipas ng 3 taon, hiniling ni Kuma na ibalik ng mga sundalo ng kaharian ang lahat ng mga taong inagaw nila, ngunit tumanggi sila, at sinabing-sinabi ng batas na maaari nilang gamitin ang mga ito gayunpaman sa tingin nila ay angkop. Galit na galit, inatake sila ni Kuma, dahilan para tawagin siyang traidor. Napag-alaman na hinati ni Haring Baekori ang Sorbet Kingdom sa dalawa, ang hilagang kalahati ng isla ay ang tunay na kaharian para sa mga taong maaaring magbayad ng heavenly tribute, habang lahat ng iba na gumawa ng masyadong maliit ay pinutol at naninirahan sa lawless lugar. Bilang resulta ng pagsuwi ni Kuma, siya ay nakulong, at si Genie at ilang iba pa na nagtangkang tumulong sa kanya ay sumunod din. Alam ni Kuma na kung magpapatuloy ang patakarang ito, ang kaharian na ito ay magdidiskrimina sa iba, at sinabi ni Genie na kung lalaban sila sa hari, na nasa ilalim ng hinlalaki ng World Nobles, ito ay katumbas ng pakikipaglaban sa buong pamahalaang pandaigdig. Gayunpaman, sinalakay ng mga freedom fighter ang Sorbet at pinatalsik ang Baekori, inalis ang patakaran sa alipin at pinalaya ang kaharian mula sa mapang ipang pamahalaan. Pagkatapos ay natagpuan nina Dragon at Ivankov na nakakulong si Kuma at inanyayahan siya ng huli na sumali at baguhin ang kanilang mundo para sa mas mahusay. Magkasama, sina Dragon, Ivankov, at Kuma ay magpapatuloy sa reforma sa Freedom Fighters bilang revolusyonaryong hukbo kasunod ng insidente sa Ohara, na gagawing ganap na rebelyon ang kanilang maliliit na pagpoprotesta. Dahil sa kakulangan ng pondo, sila ay naging mga mersenaryo na nagpapahiram ng kanilang mga serbisyo sa iba pang mga paghihimagsik laban sa kanilang mga nang-aapi, at nag-alok si Dragon na sanayin ang sinumang nagpasyang sumali. Nagulat si Kuma na alam ni Dragon kung paano gumamit ng mga armas, at sinabi niyang minsan na siyang nagsilbi sa Marines, ngunit huminto dahil wala siyang nakitang hustisya doon. Nagkomento si Ivankov na gusto lang ni Dragon na tumulong sa mga tao, at ipinahayag ni Kuma ang kanyang katapatan sa kanya, na tinanggap ni Dragon. Pagkalipas ng 8 taon, si Genie, na sumapi rin sa hukbo at nagsilbi bilang kapitan, ay nagpahayag ng kaligayahan sa pakikipagtagpo sa dibisyon ni Kuma. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang hindi inaasahang kaaway, at mabilis na naabisuhan si Dragon tungkol sa pagkabalisa na ito.